Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-439 na kabanata. Under Fire. Ngumiti ng may kayabangan si Ash. Ang ibig kong sabihin, sabi niya, saka siya tumigil. Si Tyson Slade ay tila natalo ng isang hindi kilalang tao. Kung nandoon ako, siya ay magmamakaawa para, at dapat ay nahuli natin siya ng buhay. Sa halip, patay na siya. At walang sino man ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Itinoon niya ang mga mata kay Alex. Sino man ay maaaring mag-angkin na nakagawa sila ng isang bagay. Ngunit iilan lamang sa atin ang may tunay na talento, sayang. Nawalan ng pasensya si Celia. Kilala niya si Ash, at alam din niya ang reputasyon nito sa mundo ng martial arts. Nang una niya itong makita, siya ay natuwa. Inisip niya na kung magsasama sina Ash at Alex, madali nilang malulutas ang krisis. Ngunit ngayon, unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa. Tingnan mo, Ginoong Thornton, sabi niya. Ano man ang iniisip mo tungkol sa nangyari, o hindi nangyari, si Alex ay nandito para tumulong. Isa sa kanyang mga estudyante ay nasa loob ng gusaling iyon. Iyan ay magaling, sagot ni Ash nang may pangungutya. Maliban sa isang bagay, hindi ko kailangan ng tulong. Ang huling bagay na kailangan ko ay isang baguhan na hindi alam ang kanyang sariling limitasyon. Tinitigan niya si Alex nang may paghamak. Para sa kanya, ang mga mersenaryong nasa pabrika, ay mga langgam lamang na dapat lipulin. Kaya niya itong gawin mag-isa. Si Ethan ay nanginginig sa galit. Kilala rin niya si Ash, at hindi siya naglakas loob na magsalita laban dito. Ngunit ang ipinahihiwatig nito ay parang peke lamang ang lahat ng nagawa ni Alex. Dinala siya nito sa hangganan ng kaya niyang tiisin. Ito ay katawa-tawa, at kailangang may tama. Ginoong Thornton, patuloy ni Celia sa mas mahinahong tono. Alam naming lahat ang iyong kakayahan. Kung naniniwala kang kaya mong hawakan ito, wala ni isa sa amin ang kokontra. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi gawaing matalino ang tanggihan ang tulong kapag ito ay iniaalok sa iyo. Nandito tayong lahat para sa iisang dahilan. Nagsimulang tumawa si Ash. Ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw sa command center, at lahat ng naruroon ay nagtinginan kung saan ito nagmumula. Ang tawa ay ang huling bagay na inaasahan nilang marinig. Lumapit si Gavin at tinapik sa balikat si Ash. Ginoong Thornton, humahanga ako sa iyong tapang. Nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Sa kanyang isipan, ang lubos na kawalan ng pag-unawa ni Ash sa anumang panganib ay patunay na tama ang naging desisyon niyang kunin ito para tumulong. Humarap si Ash upang kausapin siya. Ano sa tingin mo? Ako ba ay hindi matalino dahil ayaw ko sa tulong niya? Tumawa si Gavin. Ganito ko na lang sasabihin, sagot niya. Dapat nga ay masaya siya na nakikipag-usap ka pa sa kanya. Ngayon, maaari na ba tayong bumalik sa mahalagang bagay? Ginoong Thornton, sa tingin ko ay oras na para pumasok ka sa gusali at iligtas ang kawawang dalaga na nasa loob. Nanatiling tahimik si Alex at pinagmamasdan ang lahat, habang si Celia naman ay tuluyang sumabog ang pagkainis. Napabuntong hininga si Celia. Sige, kung ganoon, sabi niya. Mukhang wala na talagang ibang dapat pang sabihin. Kung gusto ninyong ipadala si Ginoong Thornton para mamatay, hindi namin kayo pipigilan. Tiningnan niya si Ash, na sinalubong siya ng matalim at malisyosong titig. Kung ganoon, Ginoong Thornton, sabi ni Celia, sabay bigay ng mapanoksong tango ng paggalang. Dahil ayaw mong tanggapin ang tulong na dinala namin sa iyo, at dahil malinaw na balak mong pumasok sa isang misyon na parang pagpapatiwakal. Ang tanging magagawa ko ay batiin ka ng good luck. Iginagalang namin ang iyong desisyon, at kami ay aalis para magplano kung ano ang susunod. Mabuti, sagot ni Ash. Tumingin si Celia kay Alex, at tumango ito bilang pagsang-ayon. Halos maubos na ang oras natin, sabi ni Celia habang tinitingnan ang kanyang relo.
40 minuto na lang ang natitira bago matapos ang deadline. Wala nang saysay ang makipagtalo pa. Ipakita mo ulit sa akin ang babae. Sigaw ni Ash. Kinuha ni Gavin ang litrato ni Heidi at ipinakita sa kanya. Pinag-aralan niya ito, tumango, at saka tumindig ng diretsyo. Ililigtas ko ang babae, sabi niya ng malakas. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa martial arts. Napakarami sa ating mundo ang puro nagyayabang at nag-aastang magaling. Ngayon, ipapakita ko kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na master. Ginoong Thornton. Director Abbott. Sigaw ni Celia. Ano bang iniisip ninyo? Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling. Mayroon tayong layunin, at kailangan natin itong matapos sa itinakdang oras. Ang pagpapadala ng isang tao lamang ng mag-isa ay walang mangyayari, kahit sino pa siya, kabaliwan iyon. Sinermonan siya ni Gavin. Celia, minamaliit mo ang kakayahan ni Ginoong Thornton, sabi niya. Hindi siya basta kung sino lang, at hindi niya kailangan ng tulong, lalo na mula sa isang guro ng PE. Tumingin siya kay Alex. Si Thornton lang ang makakatulong sa atin, at gagawin niya iyon sa sarili niyang paraan. Tuluyan nang napuno ng galit si Ethan. Director, isa kang hangal. Bigla niyang sigaw. Dapat mong alalahanin kung sino ang nagpadala kay Ginoong Ambrose dito sa inyo. Siya ay inanyayahan, at wala kang karapatang questionin iyon. Iniutos ng mga nakatataas sa atin na makipagtulungan kami sa inyo, upang maresolba ang krisis na ito, at dala namin ang paraan para magawa iyon. Bakit mo kami nilalabanan? Tumahimik si Gavin. Hindi niya inasahan ang ganoong pagsabog ng emosyon mula kay Ethan. At ayaw niya itong falalain pa. Tinitigan niya si Ethan ng malamig, ngunit hindi siya sumagot. Nanatiling tahimik si Alex. Alam niyang walang saysay kung ipagtatanggol pa niya ang sarili. Napagpasyahan na ni Gavin na siya ay kaaway. At wala nang makakapagbago pa sa isip nito. Isang ahente ang lumapit upang mag-alok ng sandata, ngunit tumanggi si Ash. Itinaas niya ang kamao, pinatunog ang mga daliri at leeg, at binigyan si Alex ng isang mapanghamon na tingin. Pagkatapos, iniwan niya silang nakatayo sa command station, at mabilis na naglakad pababa patungo sa pabrika, kung saan nagkukubli ang mga mersenaryo. Pagdating niya sa chain link fence sa gilid ng lote ng pabrika, bigla siyang tumalon sa ere, at tila lumipad sa ibabaw ng barbed wire. Bumagsak siya sa grabo sa kabilang panig, at mabilis na tumakbo patungo sa gusali ng pabrika, sa di kapani-pani walang bilis. Nang marating niya ito, nakakita siya ng isang pinto, sinipa ito, at tuluyang nawala sa paningin. Sa loob ng ilang segundo, tanging katahimikan ang naroon. Ngunit hindi nagtagal, ilang naliligaw na putok ang umalangaw mula sa loob ng gusali. Sumunod pa ang ilan, at di naglaon ay naging sunod-sunod na. Hindi nagtagal, yumanig ang buong pabrika sa matinding putok ng baril. Sa command post, lahat ay napahinto ng paghinga, naghihintay ng anumang palatandaan kung ano ang nangyayari. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.